Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Dapat natitigan ng mabuti ng San Antonio Spurs si Lauri Markkanen. Yan ang pahayag ng analyst and insider ng Bleacher Report, Jake Fisher. Ito nga ay matapos ang solid performance si Markkanen sa Eurobasket kung saan pinangunahan niya ang Finland sa semifinals. Nag-overachieve nga sila sa tournament na ito sa kanyang pangunguna. Si Lauri Markkanen ay nakapag All-Star na. Subalit nabubulok lang nga ang kanyang talent sa Utah Jazz ngayon na plano ulit na magtanking o sadyang patalo sa season na ito para mapakinabangan naman nila ang kanilang mga draft picks. Si Lauri Markkanen ay isang player na babagay sa kahit na anong sistema. Pwede mo nga siyang ilagay sa small forward o power forward position. Subalit hindi pa nga siya free agent kaya naman kung nais itong makuha ng Spurs ay via trade lamang ito. Ang Spurs ay may very guard-heavy lineup kay De'Aaron Fox, Dylan Harper, Stephen Cassell, Devin Vassell at Julian Champagnie. Halos lahat nga yan mga kaibigan starting caliber players. Andyan din sa wing spot sila Jeremy Sohan, Keldon Johnson, Harrison Barnes at iba pa. Hindi nga nagkukulang ang trade assets mga kaibigan ng Spurs. Ganun pa man, sino bang papakawalan mo sa mga player na ito kung sakali? At trade lang nga ang option nila dahil 3 years pa nga na under contract si Markkanen. Kung target nga nila si Austin Reaves next free agency tulad ng mga nasa ibang balita, isa din nga itong guard. At tiyak nga na pagpatak ng 2029 free agency, kung kukunin nila si Austin Reaves ay wala na nga silang cap space para kay Lauri Markkanen. Bukod na lang nga kung bibitawan din nila si De'Aaron Fox at magpo-focus na sila kay Dylan Harper at Stephen Cassell. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na gumawa ng trade ang San Antonio Spurs para kay Lauri Markkanen o itago lamang ng Spurs ang kanilang mga trade assets upang handa sila kung sakali man na humingi ng trade ang iba pang superstar na tulad ni Giannis Antetokounmpo? Habang hinamon naman ng Charlotte Hornets si LaMelo Ball na maging mas mabuting leader dahil siya nga ang mukha ng franchise ng Hornets, subalit tila ba mas mature pa dito mag-isip ang team captain sa isang high school basketball team. Tila ba hindi ito seryoso sa larong basketball at walang gaanong pakialam sa mga panalo at talo at nangungulekta lamang ito ng magandang stats at mataas sa sahod. Walang duda na very talented player siya. Sa kanyang kabatch si Tyrese Haliburton ay most likely mas talented siya dito. Mag one-on-one nga sila, malamang itatalunin ito ni LaMelo Ball mga kaibigan. Subalit kung tatanungin ka sino ba ang mas gusto mong mamuno sa dalawang player na ito, kahit na mas maganda nga ang stats si LaMelo at sabihin na natin na mas magaling din ito, majority nga ng mga fans ay mas pipiliin pa din si Tyrese Haliburton. Kaya naman hinahamon nga ng Hornets front office na maging mas mature mag-isip ang youngest Ball brother at maging mas mabuting leader sa young Charlotte Hornets team na ito na matagal nang hindi nakakabalik sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?